mga katropa, ito na yung ating mga ingredients sa ating recipe for today. Meron tayong marinated chicken, yung ating chili, yung ating sibuyas, yung ating seasoning granules, broth cubes, yung ating saffron color, yung pangkulay, yung ating luya o ginger. Meron din tayong garlic. Tapos gagamit din tayo ng suka, soy sauce, oyster sauce, asin, at gagamit din tayo ng cooking oil mga katropa, at gagamit din tayo ng ground black pepper at bay leaves. Magpainit lang tayo ng kawali mga katropa, tapos lagyan natin ng konting cooking oil o mantika. Pag mainit na, igigisa muna natin yung ating sibuyas. Igigisa lang natin itong mga katropa hanggang sa maging translucent siya or maging iba yung kulay niya. Ayan, halo-haluin lang natin para hindi masunog. Tapos isunod na rin natin lagay yung ating garlic. Kasama na rin yung ating luya mga katropa. Tapos halo-haluin lang natin. Mga 30 seconds lang. Tuloy lang natin yung paghalo-halo mga katropa para hindi masunog yung ginigisa natin. Tapos pagka pwede na, isunod na natin ilagay yung ating marinated chicken. Igigisa lang din natin itong mga katropa sa loob ng 3 minuto o hanggang sa mailabas niya yung kanyang mga taba-taba o yung mga liquid sa loob ng meat mga katropa. Minarinate ko ito mga katropa ng overnight. Mas masarap kasi pag overnight talaga yung pagmamarinate natin, para yung lasa niyang marinated natin ay nanunuot talaga dun sa loob mga katropa. Ayan, medyo golden brown na siya mga katropa. Pwede na natin siyang lagyan ng toyo. Kunti lang kasi nalagyan na natin nung minarinate natin. Tapos sunod na rin natin ilagay yung ating oyster sauce. Lagi kong sinasabi mga katropa na mas masarap talaga sa lutuin na mayroong oyster sauce, kasi isa talaga to sa nagpapasarap sa ating mga lutuin. Halu-haluin lang muna natin mga katropa. Yung manok na ginamit ko dito mga katropa ay yung layer, tapos kal na siya, yung matanda na hindi na maganda yung pangingitlog. Mas malasa sa kasi mga katropa, pero medyo kailanganin lang nating ilaga siya ng matagal-tagal. Tapos lagyan na rin natin ng ground black pepper mga katropa, pati na rin yung ating bay leaves. Ayan, halo-haloin lang natin uli mga katropa para kumalat yung ating ground black pepper at saka yung ating bay leaves. Patuloy lang nating halo-haloin mga katropa, tapos hayaan lang muna natin siyang ganito para lahat ng nilagay natin na mga ricados ay manuot talaga dun sa ating chicken. Tingnan nyo mga katropa, nangangalahati pa lang tayo sa pagluluto, nakakatakam na. Pagkatapos mga katropa, lagyan na natin siya ng tubig. Depende sa klase ng manok yung dami ng tubig na gagamitin natin mga katropa. So sa akin, dahil medyo makunat to, dami-damihan ko yung tubig na nilagay ko mga katropa. Takpan muna natin mga katropa at hayaan lang muna natin kumulo. After niyang kumulo ng mga 10 minuto mga katropa, ilagay na natin yung ating chicken broth cube. Pagkatapos mga katropa, isunod na rin natin lagay yung ating chili. Yung paglalagay ng chili mga katropa, optional lang to. Lalo na sa may mga batang maliliit,
mas maigi na walang chili kasi siguradong hindi sila makakakain pag maanghang. Takpan natin uli at hayaan lang natin siya sa mahinang apoy mga katropa para mabilis nating mapalambot yung ating manok. Halo-haloin din natin paminsan-minsan para yung sa baba hindi dumikit doon sa ating kawali o ating nilulutuan mga katropa. Sa puntong ito mga katropa, medyo malambot na yung ating manok kaya pwede na natin siyang lagyan ng suka. Pagkatapos natin lagyan ng suka mga katropa, wag muna nating haluin. Hayaan lang muna natin siyang kumulo for about a minute or hanggang sa maamoy na natin yung suka na parang luto na siya mga katropa. Tsaka na natin siya haluin. Yan, sa puntong ito mga katropa, pwede na natin siyang haluin. Haluin lang natin siya saglit mga katropa. Pagkatapos takpan lang natin uli. Saka itutuloy lang natin yung paglalaga para lalo pa siyang lumambot mga katropa. Sa pagpapalambot mga katropa, kailangan yung apoy natin medyo mahina lang. Mas mabilis kasing lumambot yung pinapalambot natin pag mahina lang yung apoy. Tapos yung sabaw natin hindi kaagad natutuyo. Sa puntong ito mga katropa, lagay na yung ating saffron color o yung ating pangkulay. Maganda din sana kung mayroong aswete mga katropa, kaso wala dito kaya saffron color na lang yung ginamit ko. Ito yung magbibigay kulay pula sa ating lutuin mga katropa o sa ating adobong pula. Pagkatapos takpan lang natin ulit siya mga katropa. Ayan mga katropa, sa puntong ito malapit na tayong matapos o malapit na maluto yung ating adobong pula o yung version ng Ilonggo sa adobo mga katropa. Tapos pwede na rin nating ilagay yung ating seasoning granules mga katropa o yung ating magic sarap. Katapos haluin lang natin uli mga katropa. Tapos itutuloy pa rin natin yung pagluluto. Mas maigi na bawasan pa natin yung kanyang sabaw o yung sauce mga katropa. Kasi medyo marami-rami pa to. Takpan lang natin uli. Haluin na natin siya ng madalas mga katropa. Kasi malapot na yung sauce niya. Baka dumikit dun sa bandang baba at saka masunog. Hindi masarap yung niluto natin pag may amoy sunog. So tikman muna natin mga katropa kung tama na talaga yung timpla natin. Ayun, napakasarap niya mga katropa. Haluin pa rin natin siya saglit mga katropa at lutuin pa natin ng mga 1 minuto para mabawasan pa konti yung sauce niya. Sa puntong ito mga katropa, okay na to. Okay na to yung dami ng sauce niya at saka yung lapot ng sauce. So ihanda na natin yung ating lamisa. Lagay na ng extra rice mga katropa at siguradong mapaparami na naman ang kain natin ito. Ito na mga katropa ang ating adobong pula o Ilonggo version ng adobo.